Phoenix versus Terra Firma, and what a start para kay Richie Rivero, making his paint touch, mga layup niya, tapos sasamahan pa ng outside, kaya sobrang ganda ng simula nila. For Terra Firma naman is gumana rin yung shot creation ni Jerick Amnisi. Kumbaga parang naging duel nilang dalawa yung opening frame and dikit lang. Sa second period, much improved defense from Jeep, tsaka yung kanilang running action is nandyan courtesy of Jerick again. Nasa Terra Firma na yung momentum, pero all of a sudden, sa latter part ng first half, tatlong sunod na outside shot from Richie Rivero, and he is perfect sa first half. Kaya mas lumuwag rin yung kanyang driving lane dahil threat na siya sa labas eh. Tapos umisa pa ulit sa outside. Grabe yung init niya dito. Sa second half, nagtuloy-tuloy yung battle ng dalawa. Jerick trying to do his thing, and Richie naman sa kabilang banda with the slam dunk on the break. Tapos tuloy pa rin yung init niya sa labas hanggang sa lumayo na yung lamang ng Phoenix. Overall, merong 40 points, 8 assists at 7 3-pointers si Richie Rivero. Meanwhile, si Jerick naman ay may 37 points. What a battle! Takeaways natin dito is nag-prepare yung Phoenix kay Mubashar Ali. Hindi nila binigyan ng comfortable shot sa labas. Tsaka as in paghawak niya may instant double team. Tingnan mo, kahit may 37 si Jerick, hindi pa rin yung sapat kasi yung root ng success nila is na kay Ali. Unlike sa mga last games nila, nakakadami siya ng good shot attempts. So, ayun yung maganda. Merong game plan talaga na nasusunod. And of course, kay Richie Rivero, what a show para sa kanya. Remind lang natin hindi ito first round draft pick noong season 48 kasi sobrang dami yung nagdududa sa kanya. Pero he is making his case dito sa liga. Tsaka credit din kay Charles Chu for giving him the green light to do his thing at yung supporting cast na swakto. Both teams ay 3-1 na. Sa second game, mainit yung start ng Converge pero SMB went to their MVP and good things happen. Always yan, and looking like na kaya pa rin naman ni Junmar kahit may 7-footer sa Converge. Tsaka kung titingnan nyo yung mga puntos ng Fiverr Exorcist, more over galing lang din talaga sa mga solo creation. Sa second quarter, nagiging iba yung Converge with Mikey Williams. Yes, maalat pa rin siya sa kanyang field goals, pero yung creation niya kasi sa kanyang teammates is nagbibigay ng ibang timpla for them. Parang role lang din ni Juan, wala siya ngayon. So, sa kabilang banda naman, merong CJ Perez yung SMB to lean on sa scoring. Sa final period, ito yung summary ng offense ng Converge. Why would MJ Garcia cleared out for an isolation tapos stagnant yung apat? Ganyan sila eh. Buti yung possession na to is nasalba ni Mikey from the 3-point distance. Buti na lang talaga is yung decision making ni Mikey is ibang klase para maka-keep up sila dito sa SMB. Tsaka ganito, tsaka lang may off-ball movement kapag may nag-create tapos wala nang dribble para kumuha naman ng bola. Yung mga basket nila dito is just pure talent. Archie Concepcion in the clutch para sa 4-point shot. Tsaka tingnan nyo to. Alam niyo namang hindi titira yung import ng SMB sa labas. So bakit nakipag-gitgitan pa doon? Instead of protecting the paint, ayun, doon trolyano sa loob. Ito, Stockton, isolation, walang dribble, binigay lang sa labas, buti pumasok para kay Justin Baltasar. Kaso sa kabilang banda naman, iniwan nila si Marshall Lassiter para bawiin yung 3-point shot. Pero again here, pagbalik sa Converge, what a shot para kay Stockton, another isolation bucket, 4-point shot para sa Converge. Dito ko na ka-questionin ang decision making ng coaching staff ng Converge. Alam natin, foul talaga si Alec, kitang-kita na huli yung tawag dito yung arm ni Trollano. Pero pinapa-challenge kasi ni Alec kasi mukhang pass ball. Pero no matter kasi kung attempt ba or pasa, penalty na eh. So dapat alam yun nung nasa bench. And dito ako magtataka sa Converge. Challenge pa rin nila. Ayun, unsuccessful. Pero nakapag-draw up naman na sila ng play doon. So, ayun, okay, sige. Tapos sunod na scenario, after ng free throw ni Trollano, meron nag-time out. Di, naubusan na sila. Nakapag-draw up ka na nga nung challenge, tapos nag-time out ka ulit. So, ang lala Ang gulo kasi ng bench talaga nila. Tapos sa final play, isolation lang din pala yung gagawin. Inalis pa yung import na pwede pa sanang pang-offensive rebound. Akala ko naman magi-spread ng floor at ball movement, lahat makakahawak, kaya nag-all Filipino sila. Ayun, talo na naman ang Converge. GG's everyone.